Breaking news mga kabayan, Maharlika Investment Corporation mag-i-invest sa mga nuclear project sa Pilipinas. Pangalawang breaking news, 40 na bansa, balak hindi na gamitin ang US dollar. Ano kaya ang epekto nito sa mundo? Pangatlong breaking news, Philippine Marine Corps mag-a-acquire ng panibagong marine craft. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ang Philippine Marine Corps ay nakakuha ng karagdagang marine asset na tinatawag na Combat Rubber Raiding Craft o CRRC na may mga outboard motor para sa Force Reconnaissance Group nito. Sinabi ng PMC na sinubukan ang CRRC sa FRG Headquarters sa Marine Barracks ng Gregorio Lim sa Ternate, Cavite noong January 25. Ang CRRC ay gagamitin ng FRG deployed units kasama ng Marine Brigades at ng Armed Forces of the Philippines Special Operations Command bilang suporta sa iba't ibang Special Operations missions sa mga area of operations, sabi ng PMC sa isang pahayag noong Martes ng gabi. Dagdag pa nito, mapapahusay daw ng mga ito ang capability sa pamamagitan ng pag-provide ng reliable platforms na handa sa mga operasyon ng ilang mga small-scale amphibious operations. Ayon pa sa PMC, ang bagong asset ay nakuha upang matugunan ang mga issue na nakakaapekto sa pagkumpleto ng mga mission operations. Titiyakin din nito ang attainment ng pagpo-provide ng ilang mga water asset sa kanilang prime condition na makakapag-utilize sa pagkoconduct ng military operations. Samantala, sa iba pang mga balita, ang Maharlika Investment Corporation noong Martes ay nagpahayag ng pagiging bukas nila sa mga investment sa mga projects na naglalayong mag-integrate ng nuclear energy sa energy mix ng bansa para sa lower power costs. Ayon sa Maharlika Investment Corporation President at Chief Executive Officer na si Rafael Consing Jr., ang konsepto nito ay magiging open, ngunit gusto lang naming tiyakin na kami ay talagang nananatili sa kung ano ang pinapayagan sa ilalim ng batas. Ito ay naganap matapos hilingin ni Energy Secretary Rafael Lotila kay Consing na tignan din nila ang financing aspect at financing cost ng nuclear power. Binigyang diin din ni Lotila na walang sinuman, malibang kay President Marcos Jr., ang nag-emphasize ng importansya ng nuclear power bilang more reliable at affordable alternative sa current energy sources ng bansa. Sinasabing ini-indicate ng Pangulo na iyon ang kinakailangan nating tulong at ang financial analysis ay maaaring maisagawa ng Maharlika Investment Fund nang sa gayon ay ang pamahalaan ay magkakaroon ng better sense sa financing cost at gayon din sa posibleng return. Sinabi ni Consing na kailangan muna niyang suriin kung ang potential investment sa nuclear power ay mako-cover ng cross-ownership restrictions sa pagitan ng mga generations at transmissions gaya ng pinoprovide sa ilalim ng Electric Power Industry Reform Act. Sa ilalim ng nasabing Reform Act, ipinagbabawal lamang ang cross-ownership sa pagitan ng isang transmission company at anumang kumpanya sa generation at distribution sector. Umaasa si Lotila na maipapasa ang panukalang nagtataguyod ng ligtas na paggamit ng nuclear energy bago matapos ang 19th Congress. Inaprubahan na ng House of Representatives noong Nobyembre ng 2023 sa third and final reading ng House Bill 9293 o ang Proposed Philippine National Nuclear Energy Safety Act. Sa iba pang mga balita, ang miyembro ng BRICS na China ay gumagawa ng mga pagkukumbinsi sa 40 bagong bansa na gamitin ang Chinese yuan para sa mga transaksyon sa cross-border at hindi ang US dollar. Ang communist country ay naglalayon na makapitalize ang lumalagong de-dollarization trend habang itinutulak naman nila ang Chinese yuan para sa mga tradings. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang paggamit ng Chinese yuan para sa mga trade settlement ay tumaas ng 4.6% noong 2024 kumpara sa 2% noong 2019.
Ang paggamit ng pera ay dumoble ng higit sa 6 na taon at ito ay nagiging threat sa mga prospect ng US dollar. Kung mabibigo ang US na mag-import ng dolyar sa ibang bansa, babalik ito sa kanila na magkokos naman ng inflation. Sa makatuwid, kailangang panatilihin na nasa top position ang US dollars sa mga currency markets upang masustain ang ekonomiya ng Amerika at upang mapanatiling mababa ang mga presyo rito. Nilagdaan ng People's Bank of China ang mga bilateral trade deal sa mahigit na 40 bansa para gamitin ang Chinese yuan para sa mga trade settlement. Ang kasunduan sa kalakalan ay kasama ng mga central banks ng mga developing countries at upang mag-initiate sa mga currency swaps. Ang kabuuang sukat ng currency swap agreement ay nasa 4.16 trillion yuan, nakatumbas ng $586 billion. Ang development na ito ng BRICS ay nagbibigay ng kapangyarihan sa China sa pamamagitan ng currency market at sa kabilang banda, pinapahina naman nito ang global prospect ng US dollars. Ang China, Russia at Iran ay ang tatlong main countries ng BRICS na agresibong naghahanap ng mga paraan upang wakasan ang dependency sa US dollar. Gumagawa sila ng mga bagong deal sa kalakalan at nire-rewrite nila ang policy settlements na nagpe-prefer na gumamit ng mga local currencies. Ang dynamics ng de-dollarization ay nag-a-advance dahil mas maraming bansa ang handang makipagkalakalan sa mga national currencies. Sinasamantala ng China ang sitwasyon at tinitake advantage nila ang ginagawang weaponization ng White House sa US dollar. Natrap ba si Putin? Ang digmaan sa Ukraine ay tumagal na ng mahigit sa 1,000 days. Iyon ay 1,000 araw ng patuloy na pag-iipon ng mga losses ng parehong Russia at Ukraine. Parehong bansa na nagsisikap gamitin ang lahat ng magagamit na tool sa kanilang disposal upang baguhin ang daloy ng digmaan. Para sa Ukraine, nangangahulugan ito ng pagtanggap ng more than 230 billion in aid, alinman sa financial or military, mula sa NATO at mga kaalyado nito sa buong mundo. At ginamit ng militar ng Ukraine ang tulong na ito nang may malaking epekto, kahit na pinamamahala ang kontrahin ng Russia. Ang mga implikasyon kung saan tatalakayin natin. Para sa Russia, gayunpaman, ang digmaan ay isang disaster mula pa sa simula. Nagsimula ito sa isang failed operation to sever the Ukrainian government at its core in Kiev. Ito ay humantong sa mahinang mobilization and logistics strategies na sa huli ay nagdulot ng pagtanggi sa unang pagsalakay sa Kiev ng mga puwersa ng Ukraine. Pagkatapos ay napilitang iwanan ng Russian Navy ang kanilang mga posisyon alongside the Ukrainian coast. Isang kapansin-pansin na tagumpay para sa Ukraine na isinasaalang-alang na wala silang real navy na masasabi na maglilid sa atin sa first half ng 2024 na nakakita ng mga hindi gaanong makabuluhang pakinabang para sa militar ng Russia sa kasalukuyang main frontline sa Donbas. Ngunit ano ba ang eksaktong dahilan sa biglaang pag-decline na ito? At ito ba ay isang indicator na ang digmaan ay maaaring malapit ng matapos sa wakas sa pag-amin ni Putin ng pagkatalo? Ang katotohanan ng kasalukuyang sitwasyon ng Russia ay may kakulay at nakasalalay sa maraming mga kadahilanan. Kaya tayo ay mag-uusisa ng mas malalim sa kung ano ang eksaktong humantong sa pagkabigo ng militar ng Russia sa Ukraine at ang posibleng mga implikasyon ng pagpapalawak ng digmaan sa 2025. Hindi magiging mali na sabihin na ang first half of 2024 ay itinuturing na yugto ng paghahanda para sa parehong bansa. Ipinatupad ng militar ng Russia ang ilan sa mga plano nito noong late spring and early summer in the aptly named Summer Campaign of 2024. Ang campaign ay nag-involve ng pag-mount ng renewed invasion effort on the Kharkiv region na previously freed from Russian occupation back in November 2022. Sa ngayon ay dapat na malinaw kung paano nagresulta ang summer invasion para sa mga Russian. Ito ay isang malaking kabiguan. Gumamit ang militar ng Russia ng kakaibang mga taktika sa rehiyon upang sabihin ang list. Sa halip na magamit ang Army's large consignment of military vehicles, particular ang mga tanks, ang mga Russian
ay higit na nakatuon sa mga infantry-based strategies. Ang mga ulat mula sa rehiyon ng Kharkiv noong panahong iyon ay nagmungkahi na ginamit ng Russian Army ang mga regular soldiers na sasakay sa mga motorsiklo upang makarating sa mga newly made front lines as quickly as possible bago itapon ang kanilang bikes upang sumali sa kanilang fellow soldiers in the trenches. Upang suportahan ang initiative na ito, nag-deploy ang Russia ng mga pansamantalang turtle tank na actually T-62, T-72 at T-80 na binago ng karagdagang metal armor sa itaas. Ang mga pagbabagong iyon ay nag-highlight ng Russia's growing desperation on the Kharkiv front dahil kahit na ang mga mas lumang tangke nito ay nangangailangan ng mga pansamantalang pag-upgrade upang manatiling viable in combat. Ang mga turtle tank ay halos walang kakayahan sa pag-atake na nagpapahiwatig na ang Russia ay nagsisimula ng maubusan ng magagamit na mga tangke at modernong sandata na gagamitin sa front ng Kharkiv. Bakit ganun? Well, ang sagot ay marahil nasa kung paano napatunayang mas mahina ang mga tangke ng Russia kaysa sa inaasahan. Sa papel, ang T-90 ay dapat na mga modern tanks with combat capabilities close to the American M1 Abrams, the British Challenger 2, or the German Leopard 2. Ang lahat ng mga tangke na ito ay may similar main armaments, electronic warfare defenses, and optics for low vision and nighttime operations. Sa katunayan, ang T-90 ay pinuri na magkaroon ng ilan sa mga most potent armor casing of modern tanks. Gayunpaman, ang T-90 tulad ng mga mas lumang pinsan nito na TC-70 at T-80 ay nilagyan ng isang autoloader para sa main armament, hindi tulad ng mga western counterparts nito. Ang feature na ito ay nagpapahintulot sa tangke na gumana with one fewer crew member, ngunit dumating ito sa isang critical design flaw. Ang mga spare ammunition ay nakaimbak sa ibaba ng main turret sa autoloader at nakakalat sa buong katawan, isang layout na kinakailangan dahil sa mas maliit na sukat ng mga tangke ng Russia. Ang configuration na ito ay lumikha ng isang devastating vulnerability. Kung ang mga explosive ay tumagos sa tangke at nasindihan ang stored ammunition, alinman sa autoloader o sa ibang lugar sa katawan, maaari itong mag-trigger ng isang sunod-sunod na reaksyon ng pagpapasabog ng mga shell. Ang epektong ito ng Jack-in-the-Box ay nagre-resulta sa catastrophic destruction of the tank, often launching the turret sky high. Sa traditional vehicle-to-vehicle and vehicle-to-infantry combat, ito ay hindi particular na noteworthy dahil ang casing ay relatively small target na maaari lamang tamaan ng bahagya sa itaas o sa ibaba ng sasakyan na hindi pangkaraniwang mga trajectory para sa combat sa lupa. Gayunpaman, ginamit ng Ukrainian Army ang mga weapons and tactics na nagsamantala sa kahinaang iyon. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga small, commercial-grade drones at paglalagay ng mga grenades or anti-tank mines, ang mga operator ng drone ng Ukraine ay maaaring direktang gabayan ang drone sa itaas ng tangke. Partikular na tina-target ang alinman sa hatch o ang ammo storage. Ang resulta, ang ganap na pagkawasak ng mga tangke ng Russia kung saan halos walang measures ang enough upang maprotektahan laban sa mga papasok na drone. Ang proliferation of drone-based warfare ay umabot sa malayo sa paggamit nito laban sa mga tangke. Ang mga drone ay nilagyan ng mga surveillance capabilities or explosive ordnance na ginagawa silang vital sa halos anumang sitwasyon at ginamit sa magkabilang panig ng conflict. Ang pangunahing benepisyo ng paggamit ng mga drone, at least for Ukraine, ay pinapayagan nito ang hukbo nito na suportahan ang dalawa sa mga major weaknesses nito. Ang una ay ang kakulangan ng tauhan. Ang Ukraine ay may third of Russia's population at ang mga armadong puwersa nito sa simula ng digmaan ay outnumbered by as much as 5-1. Ang ratio na ito ay naging mas mahusay sa paglipas ng panahon as Ukraine tightened its conscription efforts and volunteers flocked to defend the country. Ngunit kahit ngayon, tinatayang mayroon ang Ukraine ng humigit kumulang 70% of Russia's total active manpower at 60% of reserve forces.
Pangalawa, ang drone warfare ay isang mahusay na economic equalizer. Ang mga FPV drone na ginamit ng Ukraine para sa mga small-scale missions ay nagkakahalaga ng kasing liit ng $400,000 hanggang $500,000 na ginagawa silang highly affordable. Samantala, ang mga surveillance drone tulad ng DJI Mavic ay nagkakahalaga sa pagitan ng $1,500 at $3,000 ayon sa Reuters. Kahit na ang mas matibay na mga modelo tulad ng DJI's agricultural drones ay nagkakahalaga lamang ng ilang libong dolyar, na pinapanatili ang drone warfare na relatively inexpensive kumpara sa traditional military equipment. Ang mas matibay na mga drone tulad ng mga agricultural models from DJI ay nagkakahalaga ng mas mataas. Halimbawa, ang DJI Agras T10 ay nagkakahalaga ng halos $10,000, habang ang iba pang mga models in the Agras line ay umaabot sa tens of thousands of dollars. Sa kabila ng kanilang higher cost, ang mga drone na ito ay nag-aalok ng mga significant capabilities na ginagawa silang valuable assets on the battlefield. Kapag pinagsama sa mga ordnance at necessary modifications upang gawing angkop ang flight ng drone sa isang mas militarized setup, tulad ng pagpapalawak ng kabuuang range nito, ang Ukraine ay maaring mag-field ng single-use anti-tank drone para sa kasing liit ng $15,000 compare sa gastos ng average na tangke na umaabot mula $2 hanggang $4 million. At makikita mo kung bakit ang pamumuhunan sa mga drone ay maaaring maging kapaki-pakinabang. Kahit na ang isa sa 10 drone ay tumama sa isang target, na most cited statistic from the Ukrainian military squads na nakatuon sa drone warfare, maaari itong maging sulit sa investment. Ang drone warfare ay muling tinukoy din ang mga Ukraine's coastal defenses. Ang unang wave ng pagsalakay ng Russia ay kasama ang Black Sea Fleet na humarang sa Ukraine's coast and prevented ships from venturing into deeper waters. Ito ay nagresulta sa Ukraine's marine trade having to be rerouted alinman sa pamamagitan ng pagyakap sa coastal waters moving alongside Ukraine, Romania at Bulgaria, or by transporting the goods over ground to Romania and using its port to send ships through the Bosphorus. Ano man ang option, ang pagtaas length and logistics ay nagdulot ng pagtaas ng mga presyo ng grain sa buong mundo dahil ang Ukraine ay ang ika-7 pinakamalaking exporter ng grain sa mundo. Ang mga Ukrainian ay gumawa ng isang early victory noong April 2022 nang matagpuan nila ang Black Sea Fleet flagship, Moskva, and fired at it with coastal anti-ship missiles. Ngunit ang real kicker ay dumating sa mga drone. Sa pagkakataong ito ay modified for sea-to-sea warfare. Dinala ng Ukraine ang drone warfare sa isang bagong level gamit ang mga coastal drones like the Sea Baby and Magura V5 to target Russian ships. Ang mga surface-based drones na ito ay nagsagawa ng mga pagsalakay sa gabi na nagpilit sa Black Sea Fleet na umatras ng milya-milya mula sa mga baybayin ng Ukraine. Karamihan sa fleet ay mula noon ay inilipat sa Novorossiysk na nagiiwan ng Sevastopol na hindi gaanong gumagana dahil sa repeated long-range missile strikes. Malubhang nilimitahan nito ang Russia's naval power in the region. Ang scale of Ukraine's drone warfare ay lumago lamang noong 2024 na humantong sa mga significant Russian equipment losses na nahihirapan muling punan ng Moscow. Ang mga ulat mula sa Russian state-owned agencies like TASS and IRA Novosti ay nagaangkin na nag-deploy ang Russia ng mga experimental T-14 Armata tanks, isang modernong pag-upgrade sa T-90 sa battlefield. Gayunpaman, ang iba pang mga sources, kabilang ang The National Interest, ay nagtatalo sa mga pag-aangkin na ito, na nagsasabi na ang mga T-14 ay hindi kailanman na-deploy dahil sa kanilang high cost and inefficiency kumpara sa T-90. Kahit na na-deploy, ang mga T-14 ay malamang na nakaharap sa parehong mga hamon tulad ng iba pang mga kagamitan ng Russia. Ang long-range Ukrainian drone tactics at madalas na pag-atake ay nagpapalubha sa pag-deploy ng mga mamahaling asset.